Ang paglalakbay ng buhay ay nagsisimula sa isang kapanapanabik na karera. Milyong sperm ang nagsisimulang magkarera, ngunit isa lang ang pinakamabilis at pinakamalakas ang makararating sa dulo. Ang iba ay nawawala sa karera habang dumadaan sa makipot na fallopian tubes at ang iba naman ay humihinto dahil sa mga natural na hadlang na nagpoprotekta sa katawan ng babae. Yung mga sperm na makalapit sa dulo ay magtatagisan ng galing. Magkakasama nilang atakihin ang egg cell. Ang layunin nila ay maging ang una na makapasok sa egg. Isa lang ang makakapasok, pero ang iba ay tumutulong sa pamamagitan ng unti-unting pagtunaw sa membrane ng egg. Sa wakas may nananalo. Ang sperm na pumasok sa egg ay nagiging sanhi ng pagbuo ng buhay. Ngayon, ang kalahating kromosoma ng lalaki at kalahating kromosoma ng babae ay nagsasama at bumubuo ng isang natatanging DNA code na kailangan para sa bagong buhay. Ang mga kromosomang ito ay bumubuo ng unang selula ng bagong baby na tinatawag na zygote. Ang zygote ay nagsisimulang maghati-hati at maglalakbay papunta sa ligtas na lugar sa uterus. Habang ang zygote ay naghahati-hati at nagiging kumpol ng selula, ito ay nagiging blastocyst. Ang blastocyst ay may inner layer ng mga selula na magiging embryo at outer layer na magpoprotekta at magbibigay ng nutrisyon sa embryo. Ang blastocyst ay makakahanap ng komportableng lugar sa uterus kung saan ito ay magiging isang tao sa loob ng susunod na 40 linggo. Mula sa pagkabuo hanggang sa panganganak, ang iyong baby ay patuloy na lumalaki at umuunlad. Pagdating ng 5 linggo, magsisimulang tumibok ang puso ng iyong baby. Pagdating ng 27 linggo, magkakaroon na sila ng regular na oras ng pagtulog at paggising. Pagdating ng 39 o 40 linggo, magiging handa na ang iyong baby para sa kapanganakan. Ang timeline na ito ay makakatulong sa iyo na maintindihan ang iba't ibang yugto ng pag-unlad ng iyong baby sa buong pagbubuntis.